Sa Kaugnay Way of Life, a Mother's Day special pagmamahal ay walang kapantay. Sa Kalingat Aruga siya ang tanglaw at gabay. Kilalanin si Corporal Busalpa ng Pamilyang Kaugnay. Sa mundo kung saan kailangang pumili, pinapatunayan ng isang ina na kaya niyang pagsabayin ang pagmamahal at responsibilidad, ang lambing at katatagan, ang puso ng isang nanay at tapang ng isang mandirigma. Ngayong araw ng mga ina, kilalanin natin ang kwento ng isang babae hindi lamang nagsisilbi sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa bayan. My wish for you is that this life becomes all that you wanted to. Your dreams stay big, your worries stay small. You never need to carry more than you can hold. And while you're out there getting where you're getting to, I hope you know somebody loves you and wants the same things too. Yeah, this is my Magandang araw, Pamilyang Kaugnay! Ngayong buwan ay ginugunita natin ang araw ng mama, ina, nanay, mami o ano man ang tawag natin sa kanila. Ngayon, araw na to sa segment natin ay meron tayong espesyal na makakasama. Ma'am, pwede po ba kayo magpakilala sa ating mga Pamilyang Kaugnay? Hi Pamilyang Kaugnay, ako si Corporal Vanessa F. Busalpa, 934455, Corps of Engineer, Philippine Army. Naka-assign ako sa 7th Division Ka Affairs Office, 7 Infantry Division, Philippine Army, designated as Assistant Personnel NCO and God NCO. Lumaki ako sa bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija, kung saan maaga ako namulat sa hirap ng buhay, na sa murang edad ko, naranasan ko na rin na kitain yung pinangbabaon ko sa eskwelahan. Doon kasi kami nakatira sa may mismong Dupinga River eh. So, ang buhay namin doon pagka summer, nagbebenta ng yelo, mga merienda, ganyan, na gigising ako ng alas 3 ng madaling araw. Kasama ko yung tatay ko, may dala akong sako, ipa. Pupunta kami ng Kabanatuan para bumili ng yelo na ibebenta namin. Then, ang eskwelahan ko noon, mga 8.5 kilometers, nilalakad ko, grade 1, mga 6 or 7 years old. Lalakarin ko yon papunta, 8.5, pabalik, rain or shine yon. Kaya talagang magsusumikap ka para sa pamilya mo. Lumipat na rin kami ng Kabanatuan dahil pag tag-ulan, kasi wala nang kita sa mga nagpipiknik noon. Ang trabaho naman ng tatay ko doon is tricycle driver. Doon ako nagtapos ng elementary, ng high school, then sa college, sinuportahan din ako ng tita ko, kaya ako nakatapos ng pag-aaral ko. So, bata ka pa lang talaga is namulat ka na sa hirap ng buhay at bata ka pa lang is tinuruan na ng mga magulang na kumayod or magtrabaho. Opo, kaya thankful ako sa parents ko na tinuruan kami na paghirapan kung ano man ang gusto namin. Kaya siguro narating ko to. So, anong course niyo, ma'am, nung college? Nag-take din kasi ako ng 2 years nursing. Doon ko nagustuhan na mag-military. So magtataka kayo, nursing ako, pero bakit ko nagustuhan? Kasi halip na si WTS kasi yung kunin ko is ROTC yung kinuha ko, tapos doon ko na naging pangarap na maging sundalo kahit anong mangyari. Transfer ako kasi hindi na rin kaya ng budget namin. So nag-transfer ako ng criminology, pero yun pa rin yung pangarap ko eh. Kaya natapos ko naman. Nakapagtapos ako ng elementary sa barangay namin dito sa Kabanatuan, sa Kalibangbangan Elementary School. Then, nung high school na ako is nagtapos ako sa Nueva Ecija High School. And yung criminology ko is natapos ko sa Aral University. Board passer ka ng criminology pero hindi mo naisipang mag-police. Yung pangarap ko talaga is
sundalo from the start. So, ano yung experience mo during application days? Application days, syempre kasama dyan yung init, financially mahirap din kasi parang suntok sa buwan kung matatanggap ka ba. Ganon, yung gutumin ka dyan, yung mauhaw ka, pero wala namang mabibilang sa loob ng kampo masyado. Yun. Siyempre, nagpursige ka para talagang makapasok. So, anong year or batch class ka nakapasok? Nakapasok ako ng 2017 na batch 460, 461 kasi kasama naman namin na sa training yung 461. Doon ko sila naging pamilya. Doon ako unang naging pamilyang kaugnay. Kung hindi niya matatanong pamilyang kaugnay, magkabatch kami ni Corporal Bosalpa, proud product ng Class 460, 461-2017. So, ano yung mga experience during training naman? Nung umpisa, parang nag-e-enjoy ka pa, pero syempre, andyan yung malayo ka sa pamilya mo, walang communications, wala at all. Ang andon lang, mga kabatch mo, na maituturing mo talagang kaibigan mo. Sa hirap at ginhawa kasama mo, pero kahit na mahirap, pero kinaya naman na tapusin sa tulong din ng mga kabatch namin. So, after ng training, saan ka unang na-assign? Lahat kami na magkakabatch is diretso kami na-assign sa MP company ng headquarters. Ano naman experience mo sa mga unit assignments mo from after ng MP kung saan na napunta? Sobrang layo kasi nalipat ako sa Provost Marshal. Halos katapat lang ng opisina ng military police noon. Doon natuto ako na humawak ng computer, humawak ng kaso, makiharap sa mga sibilyan na nagrereklamo, ganyan. At hanggang sa nagkaroon ng leveling, nalipat ako ng 7th Division Ka-Affairs Unit pa po noon, yung 7 Bicao. So, kamusta naman si Corporal Bosalpa? Isa akong asawa ngayon, isang nanay na military mom din na patuloy na lumalaban para maitaguyod ko yung pamilya ko. Anong trabaho ng mister? Ang mister ko po ay military personnel din. Naka-assign siya sa ISPRA. Yun. Lagi siyang na-assign sa Mindanao. Yun ang isa sa challenge ko biglang nanay kasi pag wala siya, ako ang nanay at tatay dito dahil ako ang malapit sa aming mga anak. Kinakaya naman. So, paano mo na ipagsasabay yung pagiging asawa at nanay at the same time is yung naglilingkod sa ating bayan? Ngayon kasi high-tech na tayo eh. May GC na, may video call na. Mag-send lang sila ng video, parang na-update ka na, masaya ka na. Kasi sa akin, kayamanan na sa akin na makita ko na okay sila, malusog, masaya, okay na kasi ako dun eh. Parang kaya ko nang ituloy yung trabaho ko. Basta alam kong yung naiwan ko sa tahanan is nasa tamang kalagayan. Ano yung pinaka-pagsubok ng pamilya niyo? Sa akin, ang pinakamabigat siguro nung dinala ko yung anak ko kasi kambal yung anak ko na 5 months pa lang sa tiyan ko is sinasabi na ng OB ko na pwedeng huminto yung heartbeat nila parehas. Na habang nasa Mindanao yung mister ko, ako mag-isa ko sa boarding house dahil nagbo-boarding house na ako nito sa labas ng kampo. Then, every night, dadamhin mo sila kung gumagalaw pa ba kayo, buhay pa ba kayong dalawa. Kasi, ang pagbubuntis ko sa kanila is hindi siya normal na pagbubuntis ng kambal. Meron silang tinatawag na twin-to-twin syndrome or dalawang bata siya na nasa loob ng tiyan mo pero iisa lang yung inunan nila. Ayun. So, sino yung naging support system mo that time na kung yung asawa mo is nasa malayo? Pamilya ko din at saka yung kabatch ko. May mga kabatch ako na
andyan din sa akin, sinasamahan ako sa boarding house. Special mention ko si Corporal Ferrer. Kasi andyan siya palagi simula nung nabuntis ako, nanganak. Yan. Tapos yung support din ng family ko na sinasamahan ako sa mga check-up ko kahit wala yung mister ko. So, 5 months pa lang is alam mo na yung possible condition nila. Ano yung nagpalakas or nagpatibay ng loob mo na kaya mo i-survive, kaya ng kambal i-survive? Sa akin kasi naniniwala ako na yung kapit mo sa Panginoon, sabi nga ng Panginoon, paano mo malalaman na kaibigan ako kung hindi kita bibigyan ng problema? Kaya, kapit lang, tapos think positive kasi alam ko naman na sa lahat ng lubak ng buhay ko, kasama ko naman siya kasi marami naman ng pagsubok na pinagdaanan. At alam kong doon ako magiging matibay at hindi niya ibibigay yon sa akin kung hindi ko kaya. So, lumipas ang 9 na buwan. Kamusta ang pagpanganak? Bali, 32 weeks lang. Nagpa-check up lang ako noon sa espesyalista. Sabi nung espesyalista ko, buti na tingnan kita ngayon, hindi na kita pakakawalan, i-emergency CS na kita. Sabi niya, kasi hindi ko na kaya na patagalin pa dahil hindi lang sila yung nadedelikado, pati ako na din. Kaya wala kaming gamit na dala. Alang gamit ng mga bata. Ako lang tsaka yung mga magulang ko yung nandun. Tapos, dinala na ako sa ospital noon na monitoring na ako magdamag. Hanggang lobat pa yung cellphone ko. Nung pinasok ako doon, nasa Mindanao pa yung mister ko. Hanggang sa nasa operating room na ako. Tinext ko yung OB ko. Sabi ko, Doktora, kayo na po yung bahala sa aming tatlo. Ang reply niya lang in God's grace. Kaya mas lalo kong nilakasan yung loob ko. Yun, hanggang sa pagdala sa akin sa room. Andun na yung mister ko. Sabi ko, anong ginawa mo, lumipad? Ganon. So, alam talaga din ni Lord na ilalabas mo na yung kambal kasi timing din yung pagpapacheck up mo. Timing. Sabi nga ng OB mo is hindi ka na niya papakawala kasi. Hindi na. So, nung nanganak, kamusta ang kambal? Pinanganak na sila? Kasi nung inanesthesiahan ako noon sa operating room, dahil puyat din ako magdamag noon dahil may isinaksak sa akin na pampatibay ng baga nila. Inaaya na ako ng antok. Parang gusto nang pumikit ng mata ko. Pero nilabanan ko siya. Sabi ko, gusto ko marinig yung iyak. Gusto kong makita na buhay parehas. Kasi alam ko naman na delikado yung sitwasyon namin tatlo. Yun, pero na-incubator sila. Mga kulang 2 buwan din. Isa pa yan sa naging isang challenge sa akin nung habang naka-incubator silang dalawa. Yung isa nagkaroon ng meningitis or yung bacteria sa tubig sa utak. Then yung isa naman is nagkaroon ng infection sa dugo. Kaya mahirap, financially broke talaga. Parang ganun yung nangyari sa amin. Tapos, ang maternity leave nun is 2 months. 2 months, parang sobra na ako nape-frustrate na hindi ko man lang nahawakan pa. 1 buwan na silang nasa loob ng incubator, hindi ko pa sila nahahawakan. Parang inaisip mo na malapit ka nang Oo. pumasok na naman, hindi mo pa sila nahawakan. Hindi pa, kaya sobrang Tapos, thankful ako nung lumabas na sila sa NICU. Ngayon, hindi ko lubos maisip kung paano namin nalampasan yun kasi nagpapasalamat na lang ako sa mga tumutulong sa amin, sumusuporta, nangangamusta ng mga panahon na kailangan din namin ng suporta ng mga kamag-anak, kaibigan, ganyan. Tapos, hindi pa rin natapos. Nung lalabas na sila ng NICU, na-find out na bulag sila parehas. May stage 3 retinopathy sila parehas. So, ito na naman, panibagong problema na naman. Hanggang sa pinapatingnan sa amin sa ophthalmologist, nalaman naman na may paraan pa. Una, injection Medyo pricey siya, pero tinry namin. Sabi ko, ang pera kasi, kikitain pa yan. Pero yung Future paglaki ng mga nila, yung kambal. future nila is, parang hindi ko kaya na aakayin lang sila. Ganyan, na mabubuhay sila sa dilim lang, ganun.
So, lahat tinry namin hanggang sa laser. Laser ang umubra sa kanila para makakita. Grabe Ilang buwan na pinagdaanan. detect na bulag ang kambal? Bulag. 1 month. 1 month. 1 month na. Nung palabas sila nung Nico. NICU. Tapos ngayon, masaya naman sa puso ko kasi mag-grade 2 na sila. Mag-grade 2 na silang dalawa. So ngayon, kamusta naman ang kambal ngayon? Malulusog sila parehas. Although, yung isa kasi si Awi, okay si Awi, normal na bata. Pero si Gio kasi is, di pa rin natapos yung problema. Mayroon siyang ASD with language impairment. Hanggang ngayon, continuous therapy siya weekly. Dati, twice a week. Ngayon, once a week na lang. Pero, May mga progress naman. na nung nakikita. una talaga, grabing unang beses kong malaman na may ASD siya. Siguro isang buong araw akong umiiyak. Sobrang OA, pero umiiyak talaga ako ng kada Siyempre, maiisip ko. masakit din sa isang ina. Hanggang sa nag-start siya mag-therapy, may nakasama na ako na mga nanay na dati nang nagpapa-therapy doon na doon mo makikita na ay may mas malala pa palang sitwasyon kesa sa amin, parang gano'n. So, dapat hindi ka panghinaan. Hindi ka dapat panghinaan kasi huwag ka lang mag-focus sa problema mo kasi mag-isip ka ng mas positibo. Kahit na nandiyan ka sa lubak ng buhay mo, mayroong mga tao na handang tulungan ka, na alalayan ka para Para susuporta sa'yo. Hindi ka nag-iisa. hindi ako nag-iisa. Isa yan sa pinagpapasalamat ko na andyan pa yung mga magulang ko, yung mga tita ko. Na tumutulong din talaga sa pagpapalaki. ng kambal. So, paano mo na ipagsasabay yung pagiging ina at yung serbisyo para sa bayan? Malaking tulong yung programa ng Pamilya't Malasakit na may MWB. Tapos, sa amin kasi dun sa Maylaor Nueva Ecija, hindi kami yung pagkatapos ng maghapon na office, pag uuwi ka para makasama mo yung pamilya mo, doon kasi mag-stay ka eh. So, meron naman weekend, yan. Doon ko sila nakakasama. So, thankful naman ako. Tapos may MWB na mas mahaba yung yung time time na makasama ko, makabanding. ma-enjoy. Kaya, doon. So, pag hindi mo naman sila kasama, may video call. Oo. So, updated ka pa din. Mas maganda yung panahon talaga ngayon. Kahit malayo, is nasusubaybayan mo pa rin sila. So ngayon, after ng kwentuhan, iyakan, punta naman tayo sa fast talk. Bilang isang ina, anong mas gusto mo, hug or kisses? Hug. Strict mom or chill mom? Chill, ma'am. Tulog or me time? Me time. Early riser or night owl? Early rise. Palengke or grocery? Grocery. K-drama or teleserye? K-drama. Coffee or tea? Coffee. Family outing or stay at home? Family outing. Chat-chat lang or video call with kids? Video call with kids. Sweet messages or surprise gifts? Sweet messages. Flowers or pagkain? Pagkain. Ako muna or unahin ang pamilya? Unahin ang pamilya. Ano pa ang message mo sa inyong pamilya? Sa aking mga magulang na walang sawa na sumusuporta sa amin, sa aming mag-asawa, at tumutulong para mapalaki nila yung mga anak namin ng walang hinihinging kapalit, kundi pure love lang galing sa mga lolo't lola. Maraming salamat sa inyo at sa aking asawa. Maraming salamat sa suporta dahil yan ang number 1 na kailangan din ng mag-asawa, suportahan. Maraming salamat sa mga payo na lalo nung mga panahon na mahinang-mahina yung loob ko na harapin yung yun nangyari sa dalawang anak natin na kasi chini-cheer up niya ako lagi na lakasan mo yung loob mo kasi yung anak mo nga lumalaban eh. Ganun siya kasi. Maraming salamat. Message sa kambal. Sa mga anak ko, palagi lang kayong maging mabait sa mga lola, sa mga teacher, at dalangin ni Mami na lumaki kayong malulusog at may takot sa Diyos. At dalangin ko rin yung magandang kinabukasan nyo. At maraming salamat dahil andyan kayo
na nagiging inspirasyon ko para sa trabaho ko. Message mo naman sa mga kagaya mong ina na lumalaban sa buhay, nagkatrabaho. Alam ko na mahirap na pagsabayin yung pagiging nanay tsaka yung at the same time may trabaho ka. Andyan yung dadalawin ka talaga ng lungkot kasi halik nakasama mo sila, andyan ka sa malayo, nagtatrabaho ka. Laban lang kasi hindi naman palaging malayo, hindi naman palaging malungkot. Darating din naman yung time na makakasama nyo sila, magkakabanding kayo. Message para sa pamilyang kaugnay. Para sa aking pamilyang kaugnay, maraming salamat sa walang sawang suporta sa mga katulad ko na nanay na naglilingkod din sa bayan, na naiintindihan nyo yung pakiramdam namin na malayo sa pamilya. Kaya sa mga time na kailangan namin na umuwi kasi may nagkasakit, maraming salamat sa pag-intindi sa amin. Maraming salamat. At muli, Happy Mother's Day sa lahat ng ina, nanay, mama, mami. Ako si Corporal Vanessa Busalpa at ito ang aking kaugnay way of life. Sa likod ng bawat uniforme ay isang pusong patuloy na nagmamahal. Bilang asawa na handang umunawa, bilang anak na marunong tumanaw ng utang na loob, bilang ina na walang sawang nagsasakripisyo, at bilang isang kawal na buong tapang na pinagtatanggol ang bayan. Hindi madali ang pagsabayin ang lahat ng ito. May mga panahong kailangan niyang iwan ang pamilya para gampanan ang tungkulin. At may mga sandali pinipili niyang magpakatatag kahit siya mismo ay napapagod. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili siyang matibay dahil ang kanyang pagmamahal ay higit pa sa anumang pagsubok. Sa bawat sakripisyong kanyang inaalalay, siya ay patunay na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa tapang sa laban, kundi sa tibay ng pusong maglingkod sa pamilya at sa bayan. Sa araw na ito, ating bigyang pugay ang mga inang hindi lamang ilaw ng tahanan, kundi tanglaw din ng ating bansa. Ako si Ellie Didumo at ito ang Kaugnay Way of Life.